Sumasapit na ang gabi sa Maynila at bumabalot sa buong syudad ng malamig na simoy ng hangin ng Kapaskuhan. Kinakalkal ni Althea ang mga baya sa kanyang bulsa, maingat na binibilang ang bawat pisong basa ng pawis. Ang pinagbentahan niya ng mga lata at papel na pinulot sa mga iskinita sa buong maghapon ay sapat lang para sa 2 nakabalot na mainit na kanin at ulam. Isa para sa kanya at isa para sa pamangkin niyang si Bea na naghihintay sa bahay. Nang akma na siyang aalis, napako ang tingin ni Althea sa isang pamilyar na kanto. Doon, sa isang sulok, nakabaluktot ang isang matandang lalaki. Nanginginig sa lamig ang kanyang payat na likod na nababalutan lang ng manipis na jacket. Para siyang aninong tahimik na nakaupo roon, abang pinagmamasdan ng mga matang walang buhay ang mga taong nagmamadaling naglalakad. Kumirot ang dibdib ni Althea. Ang hapdi ng gutom, ang tindi ng lamig. Alam na alam niya ang pakiramdam na yon. Walang aalinlangan, bumalik si Althea sa karinderya. Ate, isa pa nga pong order, mahinahon niyang sabi. Nang hawakan niya ang 3 mainit na supot ng pagkain, gumaan ang kanyang pakiramdam sa init na gumapang sa kanyang nanlalamig na mga palad. Nilapitan ni Althea ang matanda, umupo sa tabi niya, at marahang inilapag ang isang supot sa magaspang at malamig nitong kamay. Lolo, kain na po kayo habang mainit pa. Napatingala ang matanda, tila nagulat. Nakita niya ang isang dalagang may malinaw na mga mata at banayad na ngiti. Hindi siya nagsalita. Tiningnan lang ang pagkain habang bahagyang gumalaw ang kanyang mga tuyong labi. Pinuksan ni Althea ang sarili niyang pagkain at marahang nagsalita. Sige na po. Gutom na rin po ako. Mas masarap kumain kapag may kasabay. Marahil ay naramdaman niya ang sinseridad ng dalaga. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang binubuksan ng supot. Nang sumingaw ang amoy ng bagong saing na kaning at adobo, tila nagkaroon ng bahagyang kislap ang kanyang mga mata. 2 estranghero, isang matanda at isang dalaga, tahimik na nakaupo sa maingay na kanto ng syudad, nagsasalo sa isang simpleng hapunan. Tila nabawasan ang lamig ng gabi. Ano po ng pangalan ninyo? Saan po kayo nakatira? Pabulong, na tanong ni Althea, para basagin ang katahimikan. Tumingala ang matanda at tumitig sa kawalan. Umiling siya at sa garalgal at utal na boses ay sinabing, hindi ko na matandaan. Ang bahay ko, mayroon akong maliit na anak na babae, mahilig mag-drawing. Pagkasabi niyon, yumuko siyang muli at dahang kumain. Kumabog ang puso ni Althea. Isang maliit na anak na babae na mahilig mag-drawing. Biglang bumalik ang mga alaala ng kanyang kabataan, ang kanyang mabait na ama na nakaupo sa tabi niya. Pinapanood siyang mag-drawing ng mga bahay at puno. Ngunit agad niyang iminaksi ang isiping iyon. Nagkataon lang siguro. Wala na ang kanyang ama. Iyon ang sabi ng kanyang tiyahin. Nang matapos silang kumain, tiningnan ng matanda si Althea. Sa kanyang mga mata, may bahid ng pasasalamat, kahit pamahina. Salamat. Wala po iyon. Ang lamig po ng gabi, no? Mayroon po ba kayong matutulugan? Aalalang tanong ni Althea. Umiling muli ang matanda. Hindi kayang iwan ni Althea ang kaawa. Awang anyo ng matanda. Hindi niya ito maaring iwan ng isa rito. Maliit lang ang inuupahan niyang kwarto, pero may sapat na espasyo para sa isang taong hihiga. Kung okay lang po sa inyo, sa amin na lang po muna kayo matulog na yung gabi. Maliit lang po, pero masisilungan kayo sa hamob. Tumingin ang matanda sa kanya, may halong pagtataka at pagdududa sa mga mata. Isang estrangherong dalaga, inaanyayahan ang isang matandang palaboy sa kanyang bahay. Ngunit sa mga mata ni Althea, sinseridad at awa lamang ang nakita niya. Dahang tumango ang matanda.
Habang naglalakad pa uwi, nauuna si Althea at mabagal na sumusunod sa likuran ng matanda. Umahaba ang kanilang mga anino sa tahimik na kalye. Hindi alam ni Althea na ang desisyon niya ngayong gabi ay hindi lamang magbibigay ng mainit na tulugan sa isang matanda, kundi ito na rin ang simula ng isang paglalakbay na puno ng luha upang tuklasin ang katotohanang matagal nang nakalibing. Ang pagkaing binili niya, gamit ang huling pera sa kanyang pitaka, ay magiging simula ng isang itinakdang pagtatagpo. Nasa dulo ng isang masukal na iskinita ang kanilang maliit na apartment. Nang marahang itulak ni Althea ang umuugit na pinto, sumalubong sa kanya ang pamilyar na amoy ng efficacent oil. Nakaupo si Bea sa isang lumang banig, abala sa pagkukulay. Nang mapansin niyang dumating si Althea, tumingala ang bata at nagningning ang kanyang malalaking mata. "Tita Dia, welcome back po." Atakbo sana si Bea para yakapin si Althea, ngunit natigilan siya nang makita ang estrangherong lalaki sa likuran ng kanyang tiya. Nagtago siya sa likod ng mga binti ni Althea at tinitigan ng matanda nang may pagtataka. "Tita, sino po yang lolo?" Ngumiti si Althea at hinaplos ang ulo ni Bea. "Iya, behad ka ha?" Si lolo, naligaw siya at walang mauwian. "Kaya ngayong gabi, dito, muna siya sa atin." Umarap siya sa matanda at sinabi sa malumanay na boses, "Lolo, pasok po kayo." Siya po ang pamangkin ko, si Bea. Si Isidro, ang pangalang ibinigay ng matanda, ay aalangang pumasok sa kwarto. Ang espasyo, na halos isang maliit na studio lang, ay may iilang gamit, ngunit malinis at maayos. Isang maliit na kama, isang lumang mesa, at mga pangunahing kagamitan. Noong unay, nahihiya pa si Bea, pero maya ay lumapit na rin siya kay Isidro, walang bakas ng takot. "Lolo, kumain ka na po." Sa utal na tanong ng bata, tiningnan ni Isidro ang kaibig, ibig na bata sa kanyang harapan. Marahil ang kawalang, malay nito ang nagpagaan ng kanyang loob. Tahimik siyang tumango. Ibinigay ni Althea ang natirang pagkain kay Bea. "Bea, para sa'yo to ha." Pagkatapos ay naglatag siya ng malinis na kutsyon sa isang sulok. "Lolo, dito na po muna kayo magpahinga. Pasensya na po sa sikit." Umiling lang si Isidro at inilibot ang tingin sa kwarto. Napako ang kanyang mga mata sa mga drawing ni Bea na nakadikit sa dingding. Isang bahay, mga bulaklak, at isang drawing ng dalawang matanda na hawak ang kamay ng isang bata. Biglang lumayo ang kanyang tingin, tila may hinahanap sa mga blangkong alaala. Nang matapos magligpit si Althea, umupo siya sa tabi ni Bea. Habang kumakain ang bata, masaya nitong ikinukwento ang mga nangyari sa daycare. "Tita Thea," sabi po ni teacher, "drawing daw kami ng pamilya." "Kaya po, dinrawing ko si Tita Thea, si Papa at Mama na nasa langit na." Tapos si Bea. Sa sinabi ni Bea, nanikip ang dibdib ni Althea. Niyakap niya ang pamangkin at marahang sinabi, ang galing talagang magdrawing ni Bea. Noong gabing iyon, hindi makatulog si Althea. Sa katahimikan, tanging ang mahimbing na paghinga ng matanda at ni Bea ang naririnig. Tinitigan niya ang lalaking nakabaluktot sa isang sulok. Bakit ganoon na lang ang pagiging malapit ng loob niya sa taong ito? Ang mga salita niyang, "Mayroon akong maliit na anak na babae, mahilig mag-drawing," ay hindi maalis sa kanyang isipan. Posible kayang buhay pa ang kanyang ama sa kung saang lugar. O isa lang itong pagkakataon, isang panandaliang asang binuo niya para pag-aanin ang kanyang loob. Kinaumagahan, paggising ni Althea, gising na si Isidro at tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Pinaningning ng sikat ng araw ang kanyang mapuputing buhok. Nang mapansin niyang gising na si Althea, lumingon siya. "Magandang umaga." Garalgal pa rin
ang kanyang boses. Magandang umaga po. Ang aga niyo pong nagising. Nagugutom na po ba kayo? Bibili lang po ako ng almusal. Sakto namang nagising si Bea, kinukusot ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Isidro, hindi na siya natakot, tulad kagabi. Tumakbo siya at umupo sa tabi nito. Lolo, good morning po. Umarap si Isidro sa bata at sa kanyang tuyo at bitak na mga labi. Isang pambihirang ngiti ang sumilay, kahit paalanganin. Itinaas niya ang kanyang magaspang at nanginginig na kamay at hinaplos ang ulo ni Bea. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Althea ng init sa kanyang puso. Sino man ang matandang ito, saan man siya nanggaling, hindi siya pabigat. Sa halip, nagdulot siya ng kakaibang kapanatagan. Samantala, sa ibang bahagi ng Metro Manila, sa isang marangyang kondominium sa Bonifacio Global City, nakatayo si Miguel Santos sa harap ng malaking bintana, pinagmamasdan ng abalang kalsada sa ibaba. Mahigpit niyang hawak ang isang lumang blueprint. Ito ang proyekto para sa isang parke na matagal na niyang pinanghahawakan, isang alaala sa kanyang pinakamamahal na mentor. Ilang taon na ang lumipas, ngunit hindi nababawasan ang bigat ng kanyang konsensya. Matagal na niya itong hinahanap, ngunit wala siyang mahanap na bakas. Habang lumilipas ang mga araw, lalo lamang bumibigat ang dalahin sa kanyang puso. Kailan kaya niya mahahanap ang kanyang guro para makahingi ng tawad? Inilapag ni Miguel ang blueprint sa mesa at kinuha ang kanyang coat. Isang batang sekretarya ang naghihintay sa pinto. Sir, handa na po ang sasakyan. Pupunta po muna tayo sa city sa Tondo. Tapos may meeting po kayo sa mga partner natin ng 10 Ahimik na tumango si Miguel. Habang nasa sasakyan, ahimik lang siyang nakatingin sa labas. Buhay na buhay ang syudad tulad ng dati, ngunit sa kanyang mga mata, lahat ay kulay abo. Ang tagumpay sa trabaho, ang yaman, ay hindi kayang punan ng puwang sa kanyang kaluluwa. Uminto ang mamahaling sasakyan sa harap ng isang malaking construction city, kung saan isinasagawa ang isang malawakang redevelopment. Ito ang proyekto para sa isang high-end Mike said, complex na pinangungunahan ng kumpanya ni Miguel. Pumaba siya ng sasakyan, suot ang kanyang karaniwang malamig at desididong ekspresyon at inikot ang city habang nakikinig sa ulat ng project manager. Naaayon ba sa plano ang lahat? Pumayag na ba ang mga huling residente na umalis? Tanong ni Miguel sa walang emosyong boses. Sir, karamihan po ng mga pamilya ay pumayag na. May iilan na lang pong lumang bahay sa looban na hindi pa po pumapayag. Sinasabi po nilang hindi sapat ang ibinibigay na danyos para makahanap ng bagong matitirhan. Kumunot ang noo ni Miguel. Anong ginagawa ninyo? Opo, tuloy po ang pakikipag-usap. Pero medyo mahirap po silang kausapin. Bumuntong, hininga si Miguel. Sige! Siguraduhin ninyong maayos ang pag-alis nila. Dagdagan nyo ng kaunti ang tulong pinansyal. Ayoko ng gulo. Nang akma na siyang tatalikod, may isang pamilyar na tanawin ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa di kalayuan, malapit sa isang junk shop, isang payat na dalaga ang masipag na naghihiwalay ng mga basura. Sa tabi niya, may isang matandang may maputing buhok at isang maliit na bata. Para silang isang maliit na pamilya, mahirap, ngunit masaya. Hindi niya alam kung bakit, pero napatitig si Miguel sa kanila. May kakaiba siyang naramdaman sa dalaga at sa matanda. Ngunit agad siyang napangiti sa sarili. Siguro dahil masyado na siyang nahuhumaling sa paghahanap sa kanyang guro kaya't lahat na lang ng tao ay tila pamilyar sa kanya. Umiling siya para iwaksi ang mga iniisip at sumakay na sa sasakyan. Samantala, walang kamalay. Malay si Althea na may nagmamasid sa kanya. Pagkatapos bumili ng almusal para sa kanilang tatlo, napagdesisyonan niyang isama si Isidro sa junk shop.
aalala siyang iwan itong isa sa bahay. Kung umalis itong muli, hindi niya alam kung saan ito hahanapin. Nagpumilit ding sumama si Bea. Lolo, dito na lang po muna kayo magpahinga, ha? Tatapusin ko lang po agad ito, para makauwi na tayo. Naglatag si Althea ng malinis na karton sa ilalim ng isang puno at pinaupo si Isidro. Masayang tumatakbo. Akbo si Bea, namumulot ng mga lumang laro ang itinapon ng iba. Ipinakita niya kay Isidro ang isang manikang may isang puto na binti. Lolo, tingnan niyo po. Ang ganda ng manika, di ba? Tiningnan ni Isidro ang manika. Pagkatapos, ay si Bea. May init sa kanyang mga mata. Wala siyang sinabi. Kumuha lang siya ng isang pirasong alambre at maingat na itinali ang puto na binti ng manika. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit naroon pa rin ang husay ng isang dating manggagawa. Habang nagtatrabaho si Althea, paminsan-minsan niyang tinitingnan ng dalawa. Isang payapang pakiramdam ang lumaganap sa kanyang puso. Mula nang mawala ang kanyang ama at mamatay ang kanyang ina, ngayon lang niya ulit naramdaman ang pagkakaroon ng isang pamilya. Kahit pa ito'y isang pansamantalang pamilya lamang. Napadaan ang mabait nilang kapitbahay, si Aling Nena, at binati siya. Oy, Leia. Kamag, anak mo ba yang kasama mo? Atubili ng kaunti si Althea bago ngumiti at sumagot. Opo, naligaw po kasi siya. Kaya sa amin muna siya pansamantala. Palit ni Aling Nena ang tingin kina Isidro at Althea, at bumuntong. Hininga. Hay naku, iha, kahit kapos ka sa buhay, napakabuti talaga ng puso mo. Sige na, ang pagtulong sa kapwa ay iipon din ng grasya. Kung may kailangan ka, huwag kang mahiyang lumapit sa akin. Salamat po, Aling Nena. Noong araw na yon, mas maagang umuwi si Althea. Gusto niyang magluto ng mas maayos na hapunan. Pumili siya ng kaunting karne at gulay. Nang kumalat ang mabangong amoy sa maliit na kwarto, napasigaw sa tuwa si Bea. Nakaupo lang si Isidro sa isang sulok, tahimik na pinagmamasdan ng lahat. Habang kumakain, naglagay si Bea ng isang pirasong kan sa mangkok ni Isidro. Lolo, masarap po ang karn. Tiningnan ni Isidro ang karn. Pagkatapos ay ang bata. Iglang, namasa, ang kanyang mga mata. Yumuko siya, para itago ang nagbabadyang mga luha, at nagsimulang kumain. Kailan pa kaya ang huling beses na nakasalo siya sa isang mainit na hapunan, kasama ang isang pamilya? Isang malabong imahe ng masayang nakaraan, ang sumagi sa kanyang isipan, at kumirot sa kanyang dibdib. Ang bigat ng nawalang mga alaala, kahit hindi nakikita, ay mas lalong dumagan sa kanyang puso. Sa mga sumunod na araw, munting nasanay si Isidro sa buhay sa bahay ni Althea. Nawala na ang aalinlangan at takot na tulad noong unang araw. Pagamat madalang pa ring magsalita at madalas na tahimik lang na nakaupo, tumutulong na siya sa mga simpleng gawain. Naguhugas ng gulay, nagwawalis sa maliit na harapan ng bahay. Lalo na, gusto niyang makipaglaro kay Bea. Pinapanood niya ang bata ng maraming oras habang nagdodrawing. O matiyagan niyang inaayos ang mga lumang laro ang pinupulot nito. Ikinatuwa ni Althea ang pagbabagong ito. Ang presensya ng matanda ay alis ng lungkot sa kanyang maliit na tahanan. Minsan, kapag nakikita niyang masayang naglalaro sina Isidro at Bea, hindi niya maiwasang mapangiti. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi nawawala ang tanong tungkol sa tunay niyang pagkatao. Isang hapon, habang aayos ng mga lumang gamit si Althea, natagpuan niya ang isang maliit na baul na iniwan ng kanyang ina. Matagal na niya itong hindi nabubuksan. Dahil sa kuryosidad, pinunasan niya ang alikabok sa takip at marahang binuksan. Sa loob, may ilang kupas na litrato, mga sulat,
at isang maliit na kwaderno. Kinuha ni Althea ang isang litrato. Ito ang litrato ng kasal ng kanyang mga magulang. Bata pa ang kanyang ama sa litrato, may maamong mukha at mainit na ngiti. Ang kanyang ina, nakasuot ng puting bestida, ay napakaganda. Tiningnan niya ang iba pang mga litrato. Isang litrato kung saan kagasya ng kanyang ama noong sanggol pa. Isang litrato ng pamilya nila sa parke. Umalik ang mga alaala at uminit ang kanyang mga mata. Bigla, may naramdaman siyang matigas na bagay sa ilalim ng baul. Isa itong lumang fountain pen. Kupas na ang kulay ng metal na katawan nito, ngunit mayroon itong magandang ukit. Sa katawan nito, may nakaukit na 2 letrang at na magkakaugnay. Naalala ni Althea. Ito ang pinakamamahal na fountain pen ng kanyang ama. Lagi niya itong dala. Sakto namang pumasok si Isidro sa kwarto. Nang makita niya ang fountain pen sa kamay ni Althea, biglang nanigas ang kanyang mga mata. Lumapit siya at nanginginig na itinuro ang pen. Iyan. Garalgal ang kanyang boses at tila nagmamadali. Lolo, anong nangyari sa inyo? Nagulat si Althea. Hindi sumagot si Isidro, iniabot ang kamay na parang aabutin ng pen. Ang kanyang mga mata ay hindi na blangko, puno na ito ng matinding emosyong hindi mailarawan. Puno ng sakit at pagkalito. Mga pirasong imahe ang kumislap na parang kidlat sa kanyang isipan. Isang magulong construction site. Isang hindi patapos na blueprint. Isang matinding pagtatalo sa isang binatang lalaki. Miguel, mali ka. Mali ang ginagawa mo. Bigla siyang sumigaw at napahawak sa kanyang ulo. Nanginginig ang buong katawan. Delikado. Napakadelikado. Nataranta si Althea at dali siyang inalalayan. Lolo, ano pong nangyayari? Ayos lang po ba kayo? Ngunit tila walang naririnig si Isidro. Nanghihina siyang napaluhod, habang patuloy na bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan. Iyong blueprint. Mali. Hindi pwede. Ang atak ay biglang nawala tulad ng biglaang pagdating nito. Umagsak si Isidro sa mga braso ni Althea, mahina ang paghinga, at muling naging blangko ang kanyang mga mata. Nawalan siya ng malay. Sa gitna ng takot at pagkalito, nagawa ni Althea, naihiga siya sa kutsyon. Miguel. Sino si Miguel? Bakit ganito katindi ang naging reaksyon niya nang makita ang fountain pen ng kanyang ama? Hindi kaya. Hindi kaya may kaugnayan talaga siya sa pamilya ko. Libong tanong ang umiikot sa isipan ni Althea. Tinitigan niya ang fountain pen sa kanyang kamay, pagkatapos ay ang lalaking walang malay. Isang matinding determinasyon ang nagsimulang mabuo sa kanya. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ano man ang katotohanan iyon, kailangan niyang malaman kung sino ang lalaking ito at kung ano ang nangyari sa kanyang ama noong araw na yon. Isang mahinang tawag mula sa nakaraan ang tila umaalingaw-ngaw sa maliit na kwartong iyon. Tinutulak siyang hanapin ang kasagutan. Pagkatapos ng atake noong araw na yon, kita ang paghina ng kalusugan ni Isidro. Lalong naging tahimik at madalas na nakaupo ng maraming oras habang nakatitig sa kawalan. Minsan, bumubulong siya ng pangalan ng isang tao o mga salitang walang kaugnayan. Aalala si Althea. Gusto niya sanang ipatingin ito sa doktor, ngunit kakarampot lang ang kanyang ipon. Habang gulo si Althea, isang masamang balita ang dumating. Ang buong lugar kung saan sila nakatira ay kasama sa isang malaking redevelopment project at kailangan nilang umalis. Nagkagulo ang mga kapitbahay at ilang araw pagkatapos, nakatanggap din siya ng isang notice na kailangan nilang umalis sa loob ng 1 buwan. Ang kakarampot na danyos ay hindi sapat para makahanap ng bagong apartment. Kawalan ng pag-asa. Pakiramdam ni Althea ay tinalikuran na siya ng buong mundo. Pabigat
ng pabigat ang kanyang mga pasanin. Kailangan niyang alagaan si Bea. Aalala siya kay Isidro. At ngayon, kailangan pa niyang problemahin ang kanilang titirhan. Tita Tia, lilipat po ba tayo ng bahay? Inosenteng tanong ni Bea, habang nakatingin kay Althea, na tulala sa harap ng notice. Niyakap ni Althea ang pamangkin, at pilit na ngumiti. Oo, anak. Maghahanap tayo ng mas magandang bagong bahay, ha? Ngunit sa loob niya, puno siya ng pangamba. Saan naman sila hahanap ng bahay? Walang ibang paraan. Nagpasya si Althea na pumunta sa opisina ng developer ng proyekto para humingi ng kaunti pang panahon at mas makatarungang tulong. Narinig niyang bata at mahusay daw ang presidente ng kumpanyang iyon. Maliit man ang pag-asa, kailangan niyang subukan. Kinabukasan, ipinagbili ni Althea si Bea at Isidro sa kapitbahay nilang si Aling Nena at pinuntahan ang address ng real estate company. Sa harap ng nagtataasang at maranyang gusali, naramdaman niyang napakaliit niya at hindi siya nababagay doon. Pagkatapos ipaliwanag ang kanyang sadya, dinala siya sa compliance department, ngunit wala raw doon ang namamahala. Disappointed na paalis na sana siya nang marinig niya ang usapan ng dalawang empleyado. Si Mr. Santos, karating ng galing Cavite, pero parang bad mood. Kasi yata may problema sa Tondo Project. May mga ayaw para umalis. Sa pangalang Santos, natigilan si Althea. Nagkataon lang ba? Ito ba ang Miguel na isinigaw ni Isidro noong inatak ito? Ang kuryosidad at isang malabong kutob ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Tinanong niya ang babae sa reception. Excuse me po, ang pangalan po ba ng presidente ninyo ay Miguel Santos? Sinuri siya ng tingin ng receptionist, ngunit tumango rin. Opo. Bakit po? May kailangan po ba kayo? Umilis ang tibok ng puso ni Althea. Kailangan niyang makausap ang taong ito. Nagpasya siyang maghintay sa lobby hanggang sa lumabas ito. Pagkalipas ng mga 30 minuto, isang lalaking may malamig na aura at suot na mamahaling suit ang lumabas mula sa elevator. Kasunod niya ang kanyang sekretarya. Agad na nakilala ni Althea na ito ang lalaking nakita niya sa construction seat. Ipon siya ng lakas ng loob at humarang sa daraanan nito. Excuse me po. Kayo po ba si President Miguel Santos? Uminto si Miguel at bahagyang kumunot ang noo sa harap ng babaeng simple ang pananamit at may pamilyar na mukha. Ako nga. Sino ka? Malamig na parang yelo ang kanyang boses. Ako po, si Althea. Nakatira po ako sa Tondo, sa lugar na kailangan ng lisanin. Tungkol po sana sa danyos. Ang mga usapin tungkol sa danyos ay sa tamang departamento mo kausapin. Wala akong oras. Pinutol siya ni Miguel at akmang lalagpasan. Sandali po. Hinawakan ni Althea ang manggas ng kanyang suit. Nanginginig ng bahagya ang kanyang boses, ngunit desperado. Bigyan niyo po ako ng kaunting oras. May iba po akong itatanong. Kilala niyo po ba ang isang construction engineer na nagngangalang Isidro? Ang tanong ni Althea ay parang martilyong pumukpok sa ulo ni Miguel. Nanigas siya. Mabilis siyang lumingon at hinawakan ng mahigpit ang mga balikat ni Althea. Tinitigan siya ng matatalas nitong mata at apurado ang boses. Anong sabi mo? Si Mang Isidro. Saan mo siya nakita? Sabihin mo sa akin. Sa biglaang pagbabago ng reaksyon ni Miguel, nakaramdam si Althea ng takot, ngunit kasabay nito ay isang hibla ng pag-asa. Ama ang kutob niya. Ang lalaking ito ay tiyak na may kaugnayan kay Isidro at marahil sa pagkawala ng kanyang ama. Ang pagtatagpong ito ang magiging susi sa pagbubukas ng mga lihim na matagal nang nakatago.
Nang makita ni Althea ang matinding pagkabagabag sa boses at mga mata ni Miguel, nakaramdam siya ng halong tuwa at kaba. Tuwa, dahil natagpuan na niya ang taong hinahanap. Ngunit kinakabahan din siya kung ano ang relasyon nila ni Isidro. Siya, kasama ko po siya ngayon. Aalangang sagot ni Althea. Lalong humigpit ang hawak ni Miguel sa kanyang mga balikat. Namumula ang kanyang mga mata. Kasama mo. Anong ibig mong sabihin? Nasaan siya? Dalhin mo ako sa kanya ngayon din. Dahil sa tindi ng kanyang reaksyon, nakaramdam ng kaba si Althea. Marahan niyang inalis ang mga kamay nito at umatras ng isang hakbang. Puno ng iingat ang kanyang mga mata. Kalma lang po. Bago ko sabihin kung nasaan siya, sagutin niyo muna ang isang tanong. Ano po ang relasyon ninyo ni Lolo Isidro? Bakit niya isinisigaw ang pangalan niyo kapag nalilito siya? Sa tanong ni Althea, natauhan si Miguel. Napagtanto niyang masyado siyang nagpadala sa emosyon. Sinubukan niyang ibalik ang kanyang malamig na maskara, ngunit hindi niya maitago ang gulo sa kanyang mga mata. Hindi niya maaaring sabihin sa babaeng ito ang katotohanan. Na ang pagkakamali niya ang naging dahilan ng trahedya ng kanyang pinakarespetadong mentor, na naging dahilan ng pagkawala nito ng maraming taon. Personal na bagay yan. Muling naging malamig ang boses ni Miguel. Sabihin mo lang kung nasaan siya. Ibigyan kita ng sapat na pera bilang pasasalamat. Ang salitang pera ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa mukha ni Althea. Tiningnan niya ito ng may halong pagkadismaya at paghamak. Akala ba ng lalaking ito ay lahat ay kayang daanin sa pera? Hindi ko kailangan ng pera niyo, matigas na sagot ni Althea. O siya. Hindi bagay na ipagpapalit. Kung hindi niyo lilinawin ang relasyon ninyo, hindi ko kayo hahayaang makita siya. Hindi ko alam kung mabuti ka o masama. Hindi ko maaring ipagkatiwala ang isang matandang walang maalala sa isang estranghero. Nagulat at bahagyang nainis si Miguel sa matatag na paninindigan ni Althea. Wala pang sino man ang usat sa kanya ng ganoon. Ngunit habang tinitingnan niya ang malinaw at matatag nitong mga mata, hindi niya magawang magalit. Mayroon itong pagkakahawig sa isa pang babae na hindi niya namalayang nasaktan na pala niya. May sasabihin sana si Miguel, ngunit nagbago ang isip niya. Hindi niya maaring sabihin ang katotohanan. Hindi pa ngayon. Umarap siya sa kanyang sekretarya. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Pagkasabi niyon, tumalikod siya at umalis. Naiwan si Althea na isang nakatayo sa malawak na lobby. Ang ikinilos niya ay lalong nagpalaki ng duda sa isipan ni Althea. Malinaw na may itinatago siya. Isang bagay na nakakatakot tungkol kay Isidro. Malungkot na umuwi si Althea. Napansin ni Aling Nena na may problema siya. Anong nangyari, Rhea? Hindi ba naging maganda ang lakad mo? Umiling lang si Althea at pilit nang ngumiti. Wala po ito. Pagpasok niya sa bahay, nakita niyang pinapanood ni Isidro si Bea na nagsasanay magsulat. Nang mapansin niyang dumating na si Althea, masayang tumakbo si Bea at ipinagmalaki ang gawa. Tita Thea, tingnan niyo po, tinuruan ako ni Lolo magsulat ng letrang A. Sa payapang tanaming iyon, lalong tumatag ang desisyon ni Althea. Kailangan niyang protektahan si Lolo, Isidro. Kailangan niyang protektahan ang panandaliang kapayapaang ito. Hindi niya hahayaang saktan pa siya ng kahit sino, lalo na ng lalaking nagnyangalang Miguel. Noong gabing iyon, isang nakaupo si Miguel sa kanyang opisina. May hawak siyang baso, ngunit hindi niya ito iniinom. Nakapatong sa kanyang mesa ang ulat ng sekretarya tungkol kay Althea. Pinasa niya ang bawat linya. Althea, 26 taong gulang. Maagang naulila sa mga magulang.
kasamang nakatira ang pamangkin, kumikita sa pamamagitan ng pangangalakal. Sa impormasyong iyon, nanikip ang kanyang dibdib. Tiningnan niya ang mga litrato nito. Ang mga mata, ang itsura. Habang tumatagal, lalo itong nagiging kamukha ng litrato ng kaisa, isang anak ni Mang Isidro na laging nasa pitakan nito. Hindi kaya. Hindi kaya ang babaeng ito ang anak ng kanyang guro, at ang matandang walang maalala ay si Mang Isidro mismo, na ilang taon na niyang hinahanap. Napakasakit ng katotohanan. Kung ganoon na, siya, si Miguel Santos, ay hindi lang naging sanhi ng trahedya ng kanyang guro, kundi ngayon ay siya pa mismo ang nagpapahirap sa anak nito. Siya ang kalaban nito. Napahawak si Miguel sa kanyang ulo at sinabunutan ng sarili. Ang bigat ng konsensya ay parang halimaw na unting lumalamon sa kanyang kaluluwa. Anong gagawin niya? Pupuntahan ba niya sila at aaminin ang kanyang pagkakamali? Anong klaseng tingin ang ibibigay sa kanya ng babae? Puot o paghamak? Wala siyang lakas ng loob na harapin iyon. Hindi, hanggat hindi niya alam kung paano babayaran ang pagkakamaling ito. Hindi mapakali si Miguel. Hindi niya maaaring puntahan sina Althea at Isidro, pero hindi rin niya sila maaaring pabayaan. Alam niyang sa kakarampot na danyos, hindi makakahanap si Althea ng maayos na tirahan para sa kanilang tatlo. Pagkatapos ng ilang gabing walang tulog, nakapagdesisyon si Miguel. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Hindi siya maaaring magpakita bilang si Miguel Santos, ang presidente ng kumpanyang nagpapaalis sa kanila. Lihim niya itong tutulungan. Tinawag niya ang kanyang sekretarya. Maghanap ka ng isang maliit at malinis na apartment malapit sa lugar na yon. Gamitin mo ang pangalan ng isang charity foundation. Sabihin mong may housing assistance program para sa mga pamilyang may espesyal na pangangailangan at ayusin mong mapili si Althea sa programang iyon. Medyo nagulat ang sekretarya sa utos ng kanyang boss, ngunit naintindihan niya agad ang ibig sabihin nito. Masusunod po, sir. At isa pa, dagdag ni Miguel, gawin mong natural ang lahat. Hindi niya dapat malaman na may kinalaman ako rito. Opo, sir. Ilang araw pagkatapos, habang halos hindi na makakain at makatulog si Althea sa pag-aalala, isang taga, sadang bumisita sa kanya. Ang kanyang kaso raw ay sinuri ng isang charity foundation at naaprubahan siyang makalipat sa isang pabahay ng gobyerno. Ito ay isang maliit na unit sa isang bagong tayong kondominium at ang upa ay halos sagot na ng foundation sa loob ng 2 taon. Hindi makapaniwala si Althea. Sigurado po ba kayo? Hindi po ako nag-apply sa ganyang programa. Ngumiti ang staff at ipinaliwanag. Ang kaso niyo po ay inirekomenda ng City Hall. Dahil po sa inyong sitwasyon, isang nagpapalaki ng pamangkin at kumukupkop pa ng isang matanda, binigyan po kayo ng prioridad. Maswerte po kayong Althea. Nagdududa si Althea, ngunit ang sobrang tuwa ay nagtaboy sa lahat ng kanyang aalinlangan. Hindi na niya kailangang problemahin kung saan sila lilipat. Mabibigyan na niya sina Bea at Isidro ng mas maganda, malinis, at ligtas na tirahan. Napaiyak siya sa tuwa. Dali niyang ibinalita kay Aling Nena, na natuwa rin para sa kanya. Sabi ko na sa'yo, ang mga taong matapat, laging may biyaya. Sa araw ng paglipat, tulong ang mga kapitbahay. Kakaunti lang ang gamit ni Althea, ilang kahon lang ng damit at personal na gamit. Nang maisakay na ang lahat, sa isang maliit na truck, nilingon ni Althea ang luma niyang apartment. Halong emosyon ang kanyang naramdaman. Ang bagong apartment, bagamat maliit, ay maliwanag, malinis, at kumpleto sa mga pangunahing kagamitan. Takbo si Bea sa paligid. Sumisigaw sa tuwa. Tita Thea,
Ang ganda ng bago nating bahay. Gusto ko dito. Maging si Isidro ay mukhang masaya. Nakatayo siya sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ng kalsada sa ibaba. Tumama sa kanyang mukha ang sikat ng araw at tila nabawasan ang kanyang mga kunot. Nakatayo sa loob ng bagong bahay, nakaramdam si Althea ng init at pasasalamat sa kanyang puso. Nagpasalamat siya sa mga mabubuting taong tumulong sa kanya sa pinakamahirap na sandali. Hindi niya alam na sa isang itim na sasakyang nakaparada sa di kalayuan, isang lalaki, ang tahimik na nagmamasid sa lahat ng iyon. Nasa loob ng sasakyan si Miguel, pinagmamasdan ng masayang ngiti ni Althea at ang ningning sa mga mata ni Bea. Isang kakaibang damdamin ang sumibol sa kanyang puso. Ito ay isang pambihirang kapanatagan sa gitna ng kanyang pagdurusa. Alam niyang hindi nito mabubura ang lahat ng kanyang kasalanan. Ngunit kahit paano, may nagawa siya para sa kanila. Sinabihan niya ang driver na umalis na. Hindi siya maaring makita ni Althea. Patuloy niya silang babantayan at poprotektahan mula sa malayo. Ito ay isang pagbabayad, utang na hindi masabi, isang regalong walang salita. Mas naging maayos ang buhay nila sa bagong tirahan. Hindi na kailangang alala ni Althea sa tumutulong bubong o sa seguridad ng kanilang eskinita. Nakahanap siya ng trabaho bilang janitress sa isang kalapit na gusali at mas naging matatag ang kanyang kita kumpara sa pangangalakal. Marami pa ring pagsubok, ngunit si Isidro ay tila nakikibagay na rin sa bagong kapaligiran. Araw-araw, isinasama niya si Bea sa parke ng kanilang subdivision, kung saan uupo siya sa isang bench at tahimik na papanoorin ang batang naglalaro kasama ang ibang mga bata. Minsan, may mga malabong alaala na sumasagi sa kanyang isipan, ngunit masyadong piraso para maintindihan. Gusto ni Bea ang bagong bahay, lalo na si Lolo. Isang araw, tuwa niyang ipinakita kay Althea ang kanyang bagong drawing. Tita Thea, tingnan niyo po, hulaan niyo kung anong dinrawing ko. Yumuko si Althea para tingnan. Isa itong simple, ngunit makulay na drawing na gawa sa Crayola. Nagdrawing ang bata ng isang malaking bahay, at sa itaas nito ay isang dilaw na araw. Sa harap ng bahay, may 3 taong magkakahawak, kamay. Isang babaeng mahaba ang buhok, isang matandang may puting buhok, at isang maliit na bata. Ito po si Tita Thea. Ito po si Bea. At ito naman po si Lolo. Itinuro ni Bea ang bawat isa. Ito po ang pamilya ni Bea. Sa sinabi ni Bea, tila natunaw ang puso ni Althea. Mahigpit niyang niyakap ang pamangkin. Oo, pamilya kami. Isang espesyal na pamilyang pinagbuklod ng pagmamahal. Idinikit ni Althea ang drawing sa pinakaprominenteng bahagi ng dingding. Noong gabing iyon, habang naghahanda siya ng hapunan, nakita niyang nakatayo si Isidro sa harap ng drawing. Matagal na nakatitig dito. Lolo, ang galing po ng drawing ni Bea, no? Nakangiting tanong ni Althea. Hindi agad sumagot si Isidro. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang larawan ng matandang lalaki. Biglang namasa ang kanyang mga mata sa luha. Bahay, bulong niya. Nagdisenyo ako ng bahay para sa anak ko. Natigilan si Althea. Dali siyang lumapit. Ano po? May naalala po ba kayo? Umiling si Isidro at muling bumakas ang sakit sa kanyang mukha. Hindi ko matandaan ng maayos. Anino lang. Isang maliit na babae. Mahilig din siyang mag-drawing na tulad nito. Pagkasabi niyon, napahawak siya sa kanyang ulo. Muli siyang pinahirapan ng pirasong alaala. Dali siyang pinaupo ni Althea. Lolo, okay lang po. Huwag niyo pong piliting alalahanin. Kung masakit po, hayaan na lang po natin. Ipinagtimpla niya ito ng mainit na tsa.
habang tinitingnan ng kaawa, awang matanda, nanikip ang kanyang dibdib. Lalong tumibay ang kanyang paniniwala na ito nga ang kanyang ama. Ang mga detaling sinasabi nito, kahit malabo, ay kakaibang tumutugma sa kanyang mga alaala. Isang amang construction engineer. Isang maliit na anak na babaeng mahilig mag-drawing. Ang drawing ni Bea, sa kawalang malay nito, ay hindi sinasadyang naging susi sa pagbubukas ng isang maliit na pinto sa nakasaradong alaala ni Isidro. Nagbigay rin ito ng mas malaking pag-asa sa puso ni Althea. Darating ang araw, maaalala niya ang lahat. Sa araw na yon, mababawi niya ang amang inakala niyang nawala na. Samantala, nakarating din kay Miguel ang drawing. Sa utos niya, patuloy na binabantayan ng kanyang sekretarya ang buhay ng tatlo. Kinuhanan niya ng litrato ang drawing sa dingding at ipinadala kay Miguel. Habang tinitingnan ng simple, ngunit puno ng pagmamahal na drawing, kumirot ang puso ni Miguel. Pinalaki niya ang litrato at tinitigan ng tatlong nakangiting mukha. Inagaw niya sa kanila ang isang buong pamilya. At ngayon, mula sa mga pirasong iniwan niya, bumubuo sila ng isang bagong pamilya. Ang kanilang katatagan at pagmamahal ay lalong nagpatindi sa kanyang pagkamuhi sa sarili. Napayukayok siya sa kanyang mesa, nanginginig ang mga balika. Ano ang dapat niyang gawin para mabayaran ang kasalanang ito? Napakadilim ng hinaharap. Isang Sabado ng umaga, isinama ni Althea sina Bea at Isidro sa parke malapit sa kanilang bahay. Pago lang ito, malawak, luntian, at maganda. Masayang tumatakbo si Bea, at ang matinis niyang tawa ay umalingaw-ngaw sa paligid. Nakaupo si Althea sa isang bench, nakangiting pinapanood ang pamangkin. Katabi niya si Isidro, na may maamong tingin ding nakamasid sa bata. Payapa, at masayang sandali. Dahil abala kay Bea, hindi napansin ni Althea na may isang lalaking nakatayo sa malapit. Hindi, hanggat hinila ni Bea ang braso ng lalaki, at nagtanong, "Kuya, kayo po yung nasa opisina ni tita, di ba?" Nagulat, na napatingala, si Althea. Halos tumigil ang tibok ng kanyang puso. Si Miguel Santos. Nakasuot siya ng simpleng sportswear, at nabawasan ang kanyang karaniwang malamig na aura. Ngunit ang mga mata niyang nakatingin sa kanya ay puno pa rin ng komplikadong emosyon. Bakit siya nandito? Sinusundan ba niya kami? Agad na bumalik ang iingat ni Althea. Dali niyang hinila si Bea sa kanyang tabi. Ea, huwag kang usap sa hindi mo kakilala. Tiningnan ni Miguel si Althea. Pagkatapos ay si Bea. Isang alanganing ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Okay lang po. Ang cute naman ng anak niyo. Umarap siya kay Bea at yumuko para maging kapantay nito. Yelo! Naaalala mo ba si Tito? Tumango si Bea. Opo. Kasi po, gwapo si Tito. Ang inosenteng salita ng bata ay bahagyang nagpabawas ng tensyon. Bahagyang ngumiti si Miguel. Isang totoong ngiti. Salamat. Anong pangalan mo? Aya po. Habang kausap ni Miguel si Bea, may kakaibang nangyari kay Isidro na nakaupo sa bench. Pinaningkitan niya ng tingin si Miguel at bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi. Ang pangangatawa na yon, ang boses na yon, pamilyar. Ikaw, nanginginig ang boses ni Isidro. Nang marinig iyon, biglang tumayo si Miguel at lumingon. Nagtama ang kanilang mga mata. Apat na matang nagtitigan at tila huminto ang oras. Natulala si Miguel. Si Mang Isidro. Tumanda na, pumayat, pero walang duda. Ang pinakamamahal niyang guro. Mang Isidro. Nanginig ang boses ni Miguel at humakbang siya palapit. Ngunit ang salitang Mang Isidro at ang malinaw na pagkakita niya sa mukha nito
ay nagsilbing malakas na gatilyo. Ang alaala ng aksidente, ang alaala ng nakakatakot na pagtatalo noong araw na yon, ay bumuhos na parang baha sa isipan ni Isidro. Ikaw, biglang tumayo si Isidro at itinuro si Miguel. Nagliliyab sa galit ang kanyang mga mata. Ikaw ang may kasalanan, lahat ng ito. Kasalanan mo, ang sigaw niyang puno ng sakit at puot ay umalingaw-ngaw sa buong parke. Nataranta si Althea at dinaluhan siya. Napatingin sa kanila ang lahat ng tao sa parke. Lolo, ano pong nangyayari? Siya. Kasalanan niya. Hirap na humihinga si Isidro. Napahawak sa ulo at nanginginig. Yung blueprint. Sinabi kong ligtas. Hindi ka nakinig. Pagkasabi niyon, nanghina siya. Umikot ang mga mata at dahang bumagsak. Lolo, napasigaw si Althea. Nanigas sa kinatatayuan si Miguel. Ang mga salita ng kanyang guro ay parang mga punyal na tumusok sa kanyang puso. Gusto niyang lumapit. Gusto niyang tulungan si Mang Isidro. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila ipinako sa lupa. Wala siyang magawa, kundi panoorin ang pagbagsak ng kanyang mentor at ang panik ng babaeng mahal niya habang isinisigaw ang pangalan nito. Ang pinakamasakit na katotohanan ay nabunyag sa pinakamalupit na paraan sa harap ng maraming tao. Siya nga ang may kasalanan. Pinunit ng sirena ng ambulansya ang katahimikan ng parke. Mahigpit na niyakap ni Althea ang umiiyak na si Bea habang gulo ang kanyang isipan. Tulala pa rin si Miguel. Putla. Susunod sana siya sa ospital, ngunit napaurong siya sa tingin ng puot na ipinukol sa kanya ni Althea. Ikaw? Anong ginawa mo sa kanya? Sigaw ni Althea. Karalgal ang kanyang boses dahil sa takot at galit. Sino ka ba talaga? Bakit mo siya ginaganito? Walang masabi si Miguel. Ang mga salita ng paghingi ng tawad ay bumara sa kanyang lalamunan. Paano niya ipapaliwanag? Na hindi niya sinasadya. Na aksidente lang iyon. Anumang paliwanag ay walang saysay ngayon. Pabayaan mo akong... Utal niya. Umalis ka. Marahas na iwinaksi ni Althea ang kamay niyang akmang aabutin siya. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Umalis ka. Huwag ka nang magpapakita sa amin kahit kailan. Pagkasabi niyon, nagmamadali siyang sumakay sa ambulansya. Ang pinto ng sasakyan ay walang awang sumara sa harap ni Miguel. Parang isinarang pinto, patungo sa kapatawaran. Naiwan si Miguel sa gitna ng mga mapanuring tingin. Naramdaman niya ang kawalan at pagkawalang silbi. Natagpuan na niya ang kanyang guro. Ngunit sa pinakamasakit na sitwasyon, muli niyang binuhay ang trauma ng kanyang guro at nagtanim ng hindi mabuburang puot sa puso ni Althea. Pagkatapos ng emergency treatment sa ospital, nalagpasan ni Isidro ang panganib. Ngunit hindi pa rin siya nagkakamalay. Ipinaliwanag ng doktor na nagkaroon ito ng mild stroke dahil sa matinding emotional shock. Seryoso ang sitwasyon at maaaring magkaroon ito ng pangmatagalang epekto sa kanyang kalusugan at memorya. Napaupo si Althea sa pasilyo ng ospital at walang tigil sa pag-iyak. Nang mabalitaan, daling dumating sina Aling Nena at ang kanyang tiyahin na si Lorna. Dia, ano nang nangyari? Anong sabi ng doktor? Aalalang tanong ni Tita Lorna. Umiling lang si Althea, hindi makapagsalita. Yakap siya ni Aling Nena. Tahan na, iha. Magiging ayos din ang lolo mo, kaya kailangan mong magpakatatag. Nang makita ang paghihirap ni Althea, hindi napigilan ni Tita Lorna ang galit. Sabi ko na nga ba, kung sinong pulot na lang ang dinadala mo sa bahay kaya nangyayari to? Paano na ang bayarin sa ospital? Tumingala si Althea, namumugto ang mga mata.
Siya. Baka siya ang papa ko. Natigilan si Tita Lorna. Ano nang kalokohan yan? Matagal nang namatay sa aksidente sa construction site si Kuya Harold. Hindi ako naniniwala, giit ni Althea. Masyadong maraming nagkakatugma. At saka yung lalaking yon, si Miguel. Isinigaw ni Papa ang pangalan niya. Siguradong may kinalaman siya sa nangyari noon. Ang mga nangyari ngayon ay lalong nagpatibay sa paniniwala ni Althea. Si Miguel Santos ang may hawak ng susi sa lahat ng lihim. Ngunit ngayon, isang mataas na pader ng puot ang namamagitan sa kanila. Kinamumuhian niya ito. Ang lalaking ulit na nagpapahirap sa mga taong mahal niya. Ilang araw pagkatapos, nagkamalay si Isidro, ngunit mas lumala ang kanyang kalagayan. Hindi na siya nagsasalita, at hindi na nakikilala sina Althea o Bea. Tahimik lang siyang nakaupo sa kama, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang alaala, na minsang sumiklab, ay mas lalo pang lumubog sa kadiliman. Walang lakas ng loob si Miguel na pumunta sa ospital. Sa pamamagitan lang ng kanyang sekretarya niya, nalalaman ang sitwasyon, at lihim niyang binayaran ang lahat ng gastusin sa ospital. Alam niyang hindi tatanggapin ni Althea ang pera niya, kaya gumamit siyang muli ng ibang pangalan. Bilang isang anonymous donor. Ngunit hindi nito nabawasan ang bigat ng kanyang konsensya. Lalo lang nitong ipinaalala sa kanya kung gaano siya kaduwag. Hindi niya kayang harapin ang resulta ng kanyang mga ginawa. Nasa sangandaan siya. Patuloy ba siyang tatakas o magkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang katotohanang maaring sumira sa lahat? Ang mga araw ng aalaga kay Isidro sa ospital ang pinakamahirap na panahon para kay Althea. Para siyang isang bata na umaasa sa kanya para sa lahat. Ang makita ang lalaking dating haligi ng kanilang pamilya, na ngayon ay walang lakas na nakahiga ay parang pinupunit ang kanyang puso. Tumagdag pa ang pinansyal na pasanin. Pagamat may isang donor na sumagot sa bayarin sa ospital, hindi pa rin biro ang gastos sa araw na pangangailangan at mga gamot. Sa gitna ng kawalan ng asa, nagpasya si Althea na bumalik sa bahay ng kanyang tita Lorna para maghanap ng anumang maaring makatulong. Umaasa siyang makahanap ng mga gamit ng kanyang ama o mga dokumentong makapagbibigay, liwanag sa nakaraan. Pagamat masungit, naawa si tita Lorna sa kalagayan ng pamangkin kaya pumayag ito. Sige, kung gusto mong maghanap. Nasa lumang baul sa bodega, ang mga gamit ng kuya mo. Umakyat si Althea sa maalikabok na bodega at binuksan ang lumang baul. Sa loob, may mga damit, mga librong tungkol sa construction na propesyon ng kanyang ama at isang kahon ng mga dokumento. Matiyagan niyang tiningnan ang mga ito, isa-isa. Hanggang sa makita niya ang isang tumpok ng mga lumang sulat. Ito ang mga sulat ng kanyang mga magulang noong long distance pa ang kanilang relasyon. Umupo siya sa sahig at binasa ang bawat sulat. Ang sulat, kamay ng kanyang ama ay matatag, ngunit ang mga salita nito ay puno ng lambing at pagmamahal. Ikinukwento niya sa kanyang ina ang tungkol sa trabaho sa construction city, ang kanyang mga pangarap at mga plano sa hinaharap. Sa isang sulat, nabanggit niya ang isang binatang intern na nagngangalang Miguel Santos, bata, matalino, at puno ng pangarap. Alam mo ba, ang batang si Miguel ay nagpapaalala sa akin ng sarili ko noong kabataan ko. May talento, pero minsan ay masyadong atat at gustong dumali. Sinusubukan kong ituro sa kanya, hindi lang ang teknikal na kaalaman, kundi pati na rin ang iingat, at ang puso ng isang taong nasa construction. Naniniwala akong magiging isang mahusay siyang arkitekto, balang araw. Bumilis ang tibok ng puso ni Althea. Totoo nga, estudyante ng kanyang ama si Miguel Santos. Ganoon pala kaganda ang kanilang relasyon noon. Bakit sila nauwi sa ganito?
Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Sa mga huling sulat, may bahid na ng aalala ang tono ng kanyang ama. Nabanggit niya ang isang malaking proyekto na magkasama nilang ginagawa ni Miguel, at tila mayroon silang hindi pagkakasundo tungkol sa kaligtasan ng construction. Nagmumungkahi si Miguel na laktawan ng ilang proseso para mapabilis ang proyekto, pero sa tingin ko ay napakadelikado nito. Ulit ko nang sinabi ang aking pagtutol, pero sa tingin niya ay masyado akong maingat at makaluma. Nagkasagutan kami ng matindi. Aalala ako. Hindi natin maaring isakripisyo ang kaligtasan ng daang manggagawa, at sa hinaharap ng libong gagamit nito. Ang huling sulat ay ipinadala 2 araw bago mangyari ang aksidente. Nang mabasa ito ni Althea, nanginig ang kanyang mga kamay. Unti nang nagiging malinaw ang lahat. Nagkaroon ng pagtatalo. Hindi pagkakasundo sa kaligtasan. Pagkatapos, nangyari ang aksidente at nawala ang kanyang ama. Tiyak na direktang sangkot si Miguel Santos dito. Hindi lang siya basta may kaugnayan, malaki ang posibilidad na siya ang dapat managot. Tumulo ang luha sa mga pisngi ni Althea. Awa para sa kanyang ama, at galit para kay Miguel. Ang puot sa kanyang puso ay lalong nag-alab. Pinaliwala niya ang babala ng kanyang ama, naging dahilan ng aksidente, nagdulot ng ganitong kalagayan sa kanyang ama, at sinira ang kanilang pamilya. At ngayon, muli siyang nagpakita para guluhin ang kanyang buhay at magdulot ng panibagong sakit sa kanyang ama. Hindi niya ito mapapatawad. Kailangan niyang pagbayaran ang kanyang ginawa. Pinagdadaanan ni Miguel Santos ang pinakamahirap na mga araw ng kanyang buhay. Ang imahe ni Mang Isidro na bumabagsak, ang mga matang puno ng puot ni Althea, ay hindi siya pinatatahimik kahit sa pagtulog. Naintindihan niyang hindi na siya maaring magpatuloy sa pagtatago. Ang pananahimik ay lalo lamang magpapalala sa duda at galit ni Althea. Nagpasya siyang sabihin ang buong katotohanan. Kahit pamangahulugan ito ng pagkawala ng kanyang reputasyon, karera, at ang babaeng minahal niya sa unang pagkikita. Isang buong gabi siyang nagsulat ng liham. Hindi sa malamig na makinilya, kundi sa sarili niyang nanginginig na sulat, kamay. Bawat letra ay naglalaman ng lahat ng pagsisisi, bigat ng konsensya, at sakit na kinimkim niya sa loob ng 10 taon. Ikinuwento niya ang lahat. Kung gaano niya nirerespeto si Mang Isidro. Kung paano binulag ng kanyang kabataan at ang bisyon ng kanyang mga mata. Inamin niyang binaliwala niya ang babala ng kanyang guro at ipinilit ang pagbabago sa paraan ng pagtatayo para mapabilis ang proyekto. At nangyari ang trahedya. Gumuho po ang scaffolding. Hindi ko malilimutan ang sandaling iyon. Ang mga sigawan, ang gulo, at si Mang Isidro, itinulak niya ako para iligtas sa bumabagsak na semento. Iniligtas niya ang buhay ko, pero siya ang natamaan ng bakal sa ulo. Sumulat si Miguel habang lumuluha. Pagkatapos noon, naging magulo na ang lahat. Habang dinadala ng lahat ang mga sugatan sa ospital, hinanap ko si Mang Isidro pero hindi ko siya makita. Noong panahong iyon, para pagtakpan ng kapabayaan at makaiwas sa responsibilidad, iniulat ng kumpanya na isa siya sa mga namatay. Pinigyan nila ng malaking danyos ang inyong ina at sinabihang manahimik. Masyado akong bata noon. Masyadong duwag. Wala akong lakas ng loob na sabihin ang katotohanan. Nagpatalo ako sa takot at kaduwagan. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Sa loob ng 10 taon, nabuhay ako sa bigat ng aking konsensya. Nagtayo ako ng karera, nagbigay sa charity, ngunit lahat ng iyon ay para lang punan ng walang laman kong kaluluwa. Patuloy ko siyang hinanap. At nang makita ko siya sa ganong kalagayan, naintindihan kong pinarurusahan ako ng langit.
Sa dulo ng sulat, isinulat niya, "Hindi ako hihingi ng tawad. Alam kong wala akong karapatan. Gusto ko lang malaman mo ang katotohanan. Ang lahat ng yaman ko, ang kumpanyang ito, ay dapat na kay Mang Isidro. Ibibigay ko ang lahat sa iyo. Naghanda na rin ako ng isang kumpletong salaysay tungkol sa aksidente. Susuko ako sa pulis at aakuin ang lahat ng responsibilidad. Pakiusap, hayaan mo akong gawin ito. Para kahit paano ay gumaan ang aking konsensya. At pakiusap, alagaan mo si Mang Isidro." Kasama ng sulat, naghanda si Miguel ng isang makapal na folder. Naroon ang report ng aksidente, mga ebidensya ng pagtatakip ng kumpanya, at maging isang last will and testament na iiwan ng lahat ng kanyang arian kay Althea. Kinabukasan, hindi niya personal na pinuntahan si Althea. Alam niyang ayaw nitong makita ang kanyang mukha. Ipinagkatiwala niya ang folder at sulat sa kanyang sekretarya. Sinabi niya ritong pagkatapos ibigay kay Althea, hindi na nito kailangang bumalik. Diretso na siyang pupunta sa presinto. Oras na para harapin ang kanyang pagkakamali at pagbayaran ito. Walang kamalay, malay na tinanggap ni Althea ang malaking envelope mula sa sekretarya. Ayaw niyang tumanggap ng anuman mula kay Miguel Santos. Ngunit sinabi lang ng sekretarya, "Pinabibigay po ito ni Sir sa inyo. Pakiusap po, basahin ninyo. Ito na po ang huling kabaw ko para sa kanya." Pagkasabi niyon, imuko ito ng malalim at umalis. Dahil sa kuryosidad at masamang kutob, binuksan ni Althea ang envelope. Sa loob, may isang makapal na folder at isang sulat kamay. Sinimulan niyang basahin ang sulat. Bawat letra ni Miguel ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Habang nagbabasa, bumuhos ang kanyang mga luha. Umiiyak siya, hindi dahil sa awa sa kanyang ama. Umiiyak siya dahil sa isang komplikadong emosyong sumisibol sa kanyang puso. Ang katotohanan ay mas malala pa sa inaakala niya. Ngunit sa mga salitang iyon na puno ng pagsisisi, ang nakita niya ay hindi na ang isang malamig at aroganteng si Miguel Santos, kundi isang taong 10 taon nang pinahihirapan ng konsensya. Naging duwag siya. Nagkamali. Ngunit nagbayad din siya ng isang malaking parusa, ang mabuhay na parang patay. Ang araw na pagpasan sa bigat ng kasalanan ay marahil mas matinding parusa kaysa sa anumang kaparusahan. Nang mabasa niyang susuko si Miguel at iiwan sa kanya ang lahat ng arian, natulala si Althea. Handa siyang isuko ang lahat. Dali niyang tiningnan ang folder. Malinaw na ebidensya, detalyadong mga ulat. Inihanda niya ang lahat para sa sarili niyang kapahamakan. Nananatili pa rin ang puot sa puso ni Althea. Ngunit hindi na ito kasing tindi ng dati. Sa halip, mayroong isang hindi maipaliwanag na pagtatalo sa kanyang kalooban. Kung makukulong si Miguel at babagsak ang kanyang kumpanya, matutuwa ba ang kanyang ama? Pabalik ba sa dati ang kanilang pamilya? Hindi. Magdudulot lang iyon ng panibagong trahedya. Sakto namang tumakbo si Bea mula sa kwarto. Nang makita niyang umiiyak si Althea, niyakap niya ito at hinaplos ang likod. "Tita Thea, wag na po kayong umiyak." Nalulungkot din po si Bea. Mahigpit na niyakap ni Althea ang pamangkin. "Okay lang, tita. Mabait si Bea." "Tita," tumingala ang bata sa kanya. "Nasaan na po si Kuya Gwapo?" "Hindi na po natin siya nakikita. Gusto ko po siyang makita." Ang mga salita ni Bea ay parang kampanang gumising sa diwa ni Althea. "Noong nasa park po tayo," patuloy ng bata, "malungkot din po si Kuya. Namumula po yung mata niya, parang iiyak." Kumirot ang dibdib ni Althea. Maging ang isang bata ay napansin ang kanyang kalungkutan. Bakit puot lang ang nakita niya? Ang awa na laging nasa kanyang puso
ay biglang bumalik. Nagkamali, si Miguel. Malaking pagkakamali. Ngunit lihim niyang iniligtas ang kanyang ama, binigyan sila ng tirahan, binayaran ng ospital. At ngayon, handa siyang magbayad sa pinakamasakit na paraan. Tumayo si Althea. Hindi niya maaring hayaang sirain nito ang kanyang buhay. Kailangan ng hustisya. Ngunit minsan, mas mahalaga ang pagpapatawad. Inagawa niya ito, hindi para kay Miguel. Inagawa niya ito para sa kanyang ama at para sa sarili niyang konsensya. Ayaw na niyang magpatuloy pa ang trahedya. Dali siyang nagsuot ng jacket at kinuha ang folder. Ea, bantayan mo si Lolo, ha? Aalis lang si tita, babalik din agad. Kailangan niyang pigilan si Miguel. Pago, mahuli ang lahat. Lumabas siya ng bahay, at iisa lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang mahanap si Miguel Santos. Nagmamadaling pumunta si Althea sa opisina ni Miguel, ngunit sinabi ng receptionist na wala siya roon. Tinawagan niya ang sekretarya. Nasaan po si Sir Miguel? Papunta po ba siya sa presinto? Atubili sandali ang sekretarya bago sabihin ang totoo. Opo. Papunta na po si Sir doon. Nawala ng asa si Althea. Dali siyang pumara ng taxi at nakiusap sa driver na bilisan papuntang Camp Crane. Habang nasa daan, malakas ang kaboom ng kanyang dibdib. Ano nang gagawin niya para pigilan ito? Ano nang sasabihin niya? Nang malapit na ang taxi sa Camp Crane, nakita niya ang pamilyar na likod ni Miguel na paakyat sa hagdan. Iisa siyang naglalakad. Ang kanyang malapad na likod ay mukhang malungkot at mabigat. Miguel! Sigaw ni Althea at tumakbo palapit sa kanya. Nang marinig ang tawag, lumingon si Miguel. Natulala siya nang makita si Althea. Pasa ng luha ang kanyang mukha at mahigpit na yakap ang folder sa kanyang dibdib. Dea, bakit ka nandito? Huwag kang pumasok. Hinawakan ni Althea ang kanyang braso habang hinihingal. Huwag mong gawin yan. Tinitigan siya ni Miguel. May pagtataka at isang maliit na kislap ng asa sa kanyang mga mata. Bakit? Ito ang kailangan kong gawin. Kailangan kong pagbayaran ang pagkakamali ko. Ang pagbabayad ay hindi nangangahulugang pagsira sa sarili, nanginginig ang boses ni Althea. Kung makukulong ka, anong mangyayari sa kumpanya mo? Libong empleyado ang mawawala ng trabaho. Sa tingin mo ba, gugustuhin ng papa ko, ng pinakamamahal niyang estudyante, na maging ganito ang kahinatnan? Nanahimik si Miguel. Umiwas siya ng tingin at yumuko. Wala na akong mukhang ihaharap sa inyo ni Mang Isidro. Kung ganoon, gamitin mo ang buong buhay mo para magbayad. Mas naging matatag ang boses ni Althea. Mabuhay ka, magtrabaho, gamitin mo ang talento mo para gumawa ng ligtas na mga gusali at tulungan ng mga nangangailangan. Iyon ang makabuluhang pagbabayad. Huwag kang magtago sa likod ng rehas, duwag yan. Ang mga salita ni Althea ay parang mainit na agos na pumasok sa tuyo niyang kaluluwa. Tumingala siya at tinitigan ito. Namumula at namamasa ang kanyang mga mata. Pero, masyado ko na kayong pinahirapan ni Mang Isidro. Mapapatawad mo ba ako? Umiling si Althea. Nguling tumulo ang kanyang mga luha. Hindi ko alam. Hindi ko kayang sabihing mapapatawad kita ngayon. Hindi pa nawawala ang galit ko. Pero, ayoko nang makakita pa ng isa pang trahedya. Sa pagitan ng puot at awa, ayokong piliin ang puot na sisira pa ng isa pang buhay. Inilagay niya ang folder sa mga kamay ni Miguel. Umuwi ka na. At mamuhay ka ng isang buhay na karapat, dapat sa sakripisyo ng papa ko.
Iyon lang ang tanging magagawa mo para sa kanya ngayon. Pagkasabi niyon, tumalikod si Althea at umalis. Ayaw niyang makita nito ang kanyang kahinaan. Inawa niya ang pinaniniwalaan niyang tama. Nasa kay Miguel na ang desisyon. Yakap ni Miguel ang folder, pinagmamasdan ng papalayong likod ni Althea. Ang kanyang mga salita, ang kanyang dignidad, ang nagligtas sa kanya. Pinigyan siya nito ng pagkakataong magbagong buhay. Mahigpit niyang hinawakan ang folder at nangako sa sarili. Hindi niya sisirain ang tiwalang ibinigay nito. Mabubuhay siya at gagamitin ang buong buhay para pagbayaran ang utang niya sa kanila ni Mang Isidro. Pagkatapos ng kanilang pagtatagpo sa harap ng Camp Crane, isang tahimik na unawa ang namagitan kina Althea at Miguel. Hindi na nagtatago si Miguel, ngunit wala rin siyang lakas ng loob na guluhin si Althea. Ahimik lang niyang ipinakikita ang kanyang pagsisisi sa pamamagitan ng gawa. Itinigil niya ang proyekto sa Tondo at tinanggap ang malaking multa mula sa mga partner. Sinuri niya ang lahat ng sakiti posters ng kanyang kumpanya at nagtatag ng Isidro Engineers Charity Foundation para tulungan ng mga manggagawang na aksidente at ang kanilang mga anak. Nalaman ni Althea ang lahat ng ito sa pamamagitan ng balita at ni Aling Nena. Naguguluhan ang kanyang puso. Hindi na niya ito kinamumuhian tulad ng dati, ngunit kailangan pa ng panahon para tuluyan siyang magpatawad. Masyadong malalim ang sugat. Ang kalagayan ni Isidro ay bago. Nanatili siyang nakakulong sa sarili niyang mundo. Sinabi ng doktor na marahil isang malaking shock o isang bagay na napakalapit sa kanyang puso ang maaring maging susi para bumalik ang kanyang alaala. Isang araw, habang tinitingnan ng mga lumang litrato, may naisip si Althea. Dadalhin niya si Isidro sa probinsya kung saan ito lumaki. Baka ang pamilyar na hangin at mga tanawin ay makatulong para may maalala ito. Tinawagan niya si Miguel. Ito ang unang beses na siya ang kumontak mula noong araw na yon. May distansya pa rin sa kanyang boses. Miguel, may hihilingin sana ako sa iyo. Sa kabilang linya, tila nagulat at natuwa si Miguel. Sabihin mo lang, kahit ano, gagawin ko para sa iyo. Gusto kong dalhin si Papa sa probinsya. Pero malayo at mahirap para sa akin na dalhin silang dalawa ni Bea. Pwede mo ba kaming ihatid? Sige! O naman, walang aalinlangang sagot ni Miguel. Aayos ako ng sasakyan. Kailan mo gustong umalis? Ang biyahe, na itinakda sa isang weekend, ay nagdala sa kanilang apat palayo sa ingay ng syudad, patungo sa isang payapang bayan sa Laguna. Medyo alanganin ng hangin sa loob ng sasakyan. Si Althea ay madalas nakausap si Bea, habang si Miguel ay nakatuon sa pagmamaneho. Minsan ay sumusulyap sa kanila sa rearview mirror. Ang dating bahay ni na Althea ay may iba nang nakatira, ngunit hindi gaanong nagbago ang paligid. Ang mga daan sa baryo, ang luntiang kawayanan, ang ilog kung saan siya tinuro ang lumangoy ng kanyang ama. Lahat ay naroon pa. Inakay ni Althea si Isidro at naglakad sila sa tabi ng ilog. Itinuturo niya ang bawat lugar at nagkukuwento. Apa, naaalala niyo po. Dito niyo ako, tinuruang mangisda. Sabi niyo, balang araw, magtatayo kayo ng magandang bahay dito para sa amin ni Mama. Ahimik lang na nakikinig si Isidro, blangko pa rin ang mga mata. Masayang tumatakbo. Takbo si Bea sa damuhan, namimitas ng mga bulaklak, at inilalagay sa buhok ni Isidro. Lolo, ang gwapo niyo po, parang si Tito Miguel, sa inosenteng salita ng bata. Natigilan sina Althea at Miguel at bahagyang nailang. Noong hapong iyon, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng isang malaking puno, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nagmamadali silang sumilong sa isang lumang kapilya.
ang tunog ng patak ng ulan sa yero. Biglang tumingala si Isidro at tinitigan ang puting kurtina ng ulan. Ang kanyang mga mata, hindi na blangko, isang eksena ang sumagi sa kanyang isipan. Isang maulang araw sa construction city. Sila ni Miguel, sumisilong sa ilalim ng isang pansamantalang bubong, nagtatalo. Mang Isidro, masyado kayong maingat. Hindi natin aabutin ang deadline sa ganyang paraan. Miguel, hindi natin pwedeng isakripisyo ang kaligtasan ng tao para lang mapabilis ang trabaho. Mang Isidro, biglang lumingon si Isidro kay Miguel. Nanginginig ang kanyang boses. Ikaw ba si Miguel? Ang estudyante ko. Napasinghap ang lahat. Sa sobrang tuwa ni Miguel, hindi siya makapagsalita. Dali siyang lumuhod sa harap ni Isidro. Mang Isidro, naaalala niyo na po ako. Ako po ito, si Miguel. Mang Isidro, si Althea naman, na puno ng saya ang dibdib. Papa, naaalala mo na, Papa. Ngunit panandalian lang ang tuwa. Pagkatapos ng isang sandaling pagbabalik ng alaala, muling napuno ng takot ang mga mata ni Isidro. Ang alaala ng aksidente ay muling bumalik. Guguho, akbo Miguel. Sigaw niya, at muling napahawak sa ulo, nanginginig sa takot. Naging epektibo ang paglalakbay sa nakaraan. Ngunit binuksan din nito ang isang napakalaking sugat. Ang kanyang alaala ay muling nalunod sa kaguluhan. Dali nilang ibinalik sa ospital ang inataking si Isidro. Ngunit sa pagkakataong ito, may kaunting pagbabago. Sinabi ng doktor na magandang senyales ang pagsisimula ng pagbabalik ng kanyang alaala, kahit pa may kasama itong matinding reaksyon. Ang kailangan ngayon ay pasensya at isang ligtas at tahimik na kapaligiran. Nakaramdam si Miguel ng halong konsensya at pag-asa. Muli niyang nabigla ang kanyang guro, ngunit kasabay nito, tila siya ang tanging susi sa pagbubukas ng mga alaala nito. Hindi na siya direktang nagpakita kay Isidro, sa takot na muli itong mabigla. Araw-araw, pagkatapos ng trabaho, tahimik lang siyang nanonood mula sa salamin ng pinto ng kwarto. Nakikita niya si Althea, na matiyagang nagpapakain ng lugaw sa kanyang ama, nagbabasa ng libro, at minamasahe ang mga kamay at paa nito. Sa pagmamahal at dedikasyon ni Althea, lalo siyang humanga at nasaktan. Tila napapansin din ni Althea ang kanyang presensya. Wala siyang sinasabi. Hindi niya ito itinataboy o pinapakitaan ng galit. Mayroon silang isang tahimik na pag-unawa. Pareho, silang may iisang layunin, ang paggaling ni Isidro. Isang gabi, palabas na ng ospital si Althea nang makita niyang nakatayo pa rin si Miguel sa pasilyo. Mukha itong pagod at balisa. Hindi ka pa uuwi? Mahinahon niyang tanong. Nagulat na lumingon si Miguel. Mamaya na. Kumusta si Mang Isidro? Ngayon. Ganoon pa rin po. Pero nakikilala na niya si Bea. Ganoon ba? Mabuti naman. Nakahinga nang maluwag si Miguel. Sandali, silang tahimik na magkatabing nakatayo. Ang hangin ay hindi na kasing tensyonado ng dati. Salamat, biglang sabi ni Althea. Para sa biyahe at sa lahat. Nagulat si Miguel. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ito ang dapat kong gawin. Kahit na, salamat pa rin. Pagkasabi niyon, tumalikod si Althea. Ang maikling pasasalamat na yon ay sapat na para painitin ang puso ni Miguel. Alam niyang malayo pa ang daan para mapatawad siya, ngunit kahit paano, hindi na siya itinataboy nito. Noong gabing iyon, nag-stay si Althea sa ospital. Tulog ang kanyang ama. Ngunit mababaw ang tulog nito at paminsan-minsan ay bumubulong ng pangalan.
Umupo si Althea sa tabi ng kama at mahigpit na hinawakan ang payat na kamay ng ama. Tulad ng awit nito ng oyay noong bata pa siya, bumulong siya sa taingan nito. Papa, huwag po kayong matakot. Nandito lang po ako. Tapos na po ang lahat. Ikinuwento niya sa ama ang mga nangyari, tungkol kay Bea, tungkol sa bago nilang bahay. Sinubukan niyang pagalingin ang sugatan nitong kaluluwa sa pamamagitan ng mga payapa at masasayang kwento. Alam niyo po ba, Papa? Si Miguel, ang estudyante niyo po. Sobra po siyang nagsisisi. Hindi niya po sinasadya. 10 taon niya po kayong hinanap. Kaya po, wag na po kayong magalit sa kanya, ha? Lahat naman po tayo nagkakamali. Hindi niya alam kung naririnig siya ng kanyang ama. Sinusunod lang niya ang kanyang puso bilang isang anak. Sinusubukang pagaanin ang sakit ng kanyang ama. At tila naging epektibo ang kanyang mga salita. Naging kalmado ang paghinga ni Isidro at gumaan ang kanyang ekspresyon. Sa labas ng pinto, narinig ni Miguel ang lahat. Dinalhan niya sana ng hapunan si Althea, ngunit natigilan siya nang marinig ang mga salita nito. Ipinagtatanggol siya nito. Kahit na pinahihirapan ng ama nito ng mga alaalang siya ang may gawa, inaalo niya ito at ipinagtatanggol ang kanyang pagkakamali. Ahimik na tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Ang kabutihan at unawa ni Althea ay higit pa sa kanyang inaakala. Hindi lang niya iniligtas ang kanyang buhay, sinusubukan din niyang pagalingin ang mga sugat ng lahat, kabilang na ang taong nagdulot ng sakit sa kanilang pamilya. Nalaman niyang may utang na loob siyang hindi mababayaran habang buhay. Lumipas ang panahon, at unting bumubuti ang kalagayan ni Isidro. Malinaw na niyang nakikilala sina Althea at Bea, at bagamat paminsan-minsan ay nalilito pa rin, mas madalas na siyang matino. Nagsasalita na rin siya, kahit pamaikli at utal. Sa pahintulot ni Althea, nagsimula na ring dumalaw si Miguel. Ngunit sandali lang, at laging may distansya. Hindi na nagpapakita ng takot si Isidro kapag nakikita si Miguel. Minsan, tinititigan niya ito ng may komplikadong ekspresyon. Isang tingin na may halong pagsaway ng isang guro at unawa ng isang nakatatanda. Isang araw, dinala ni Miguel ang isang blueprint ng dalawin si Althea. Dea, gusto kong makita mo to. Ito ay isang disenyo ng parke. Matagal ko ng plano to. Itatayo sa dating lugar ng aksidente sa Tondo. Malungkot ang boses ni Miguel. Ahimik na tiningnan ni Althea ang mga plano. Ito ay isang magandang disenyo, luntyan at moderno. Gusto kong itayo to para alalahanin ang mga namatay sa aksidente, at higit sa lahat, para humingi ng tawad kay Mang Isidro, patuloy ni Miguel. At gusto kong pangalanan ng parking ito na Mitty Park. Mitty? Nagulat si Althea. Oh, ang ating mithiin, para sa kapayapaan at paghilom, alanganing sabi ni Miguel. Alam kong wala akong karapatan. Pero, gusto ko talagang gawin to. Tinitigan ni Althea ang mga mata ni Miguel. Nakikita niya ang sinseridad at malalim na pagsisisi. Ipinapakita niyang hindi lang sa salita, kundi sa gawa ang kanyang pagbabayag sala. Magandang ideya yan, ahimik na sabi ni Althea. Siguradong matutuwa si Papa. Ang pagsang, ayon ni Althea ay naging malaking inspirasyon para kay Miguel. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa proyektong ito. Hindi ito negosyo, kundi isang misyon, isang paraan para harapin ang nakaraan at paggalingin ang mga sugat. Mabilis na umusad ang pagtatayo ng parke. Minsan, dinadala rin ni Althea si Isidro para manood. Habang nakikita ang pagtubo ng mga bagong gusali at pagtatanim ng mga batang puno mula sa dating mga guho, gumagaan ang pakiramdam ni Isidro. Sa araw ng inaugurasyon, maraming tao ang dumalo.
Bilang developer, nagbigay si Miguel ng isang maikli, ngunit taos, pusong talumpati. Hindi niya binanggit ang detalye ng aksidente, ngunit humingi siya ng paumanhin sa lahat ng biktima at kanilang pamilya para sa kapabayaan ng kumpanya noon. At taimtim niyang idineklara na ang parke ay itinayo bilang alaala kay Mang Isidro, isang huwarang inhinyero at ehemplo ng profesionalismo. Sina Althea at Isidro ay tahimik na nanonood sa isang sulok. Nang marinig ni Isidro na binanggit ni Miguel ang kanyang pangalan ng may buong paggalang, namasa ang kanyang mga mata. Lumingon siya kay Althea at marahang tinapik ang kamay nito. Malaki na rin ang ipinagbago ng batang yan. Sa mga salitang iyon, hindi na napigilan ni Althea ang pagluha. Ito ay pagkilala ng isang guro sa kanyang estudyante, at kasabay nito, pagpapatawad. Hindi na mabubura ang mga sugat ng nakaraan, ngunit sa wakas, nagsisimula na itong maghilom. Ang parking ito ay hindi lang isang istruktura. Ito ay simbolo ng pagsisisi, pagpapatawad, at isang bagong simula. Ang Mitty Park ay agad na naging paboritong lugar ng mga residente. Madalas ding dalhin ni Althea sina Isidro at Bea para maglakad. Habang pinapanood ang mga batang masayang naglalaro at mga magkasintahang magkahawak, kamay na naglalakad, nakakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Ang relasyon nila ni Miguel ay unti ring lumalalim. Nawala na ang distansya at puot at napalitan ng unawa at pagdadamayan. Madalas na silang dalawin ni Miguel. Hindi bilang isang nagbabayad, sala, kundi bilang isang kaibigan, isang bahagi ng pamilya. Nakikipaglaro siya kay Bea at nakikipagkwentuhan kay Isidro tungkol sa trabaho. Hindi pa ganap na bumabalik ang alaala ni Isidro, ngunit kaya na niyang mamuhay ng normal. Itinuturing na niyang parang anak si Miguel, at bagamat hindi na niya binabanggit ang nakaraan, halata sa lahat na pinatawad na niya ito. Isang hapon, habang magkasama silang naglalakad sa parke, biglang hindi mapakali si Miguel. Lakad siya, nakapamulsa, at tensyonado ang mukha. Anong problema? Nagtatakang tanong ni Althea. Wala, utal ni Miguel. Nakita ni Bea ang kilos niya at tumakbo palapit. Tito Miguel, may hinahanap po ba kayo? Nahulog po ba yung candy niyo? Sa inosenteng tanong ng bata, natawa si Miguel. Hinaplos niya ang ulo ni Bea, saka tumingin kay Althea at huminga ng malalim para ipon ng lakas ng loob. Lumuhod siya sa harap ni Althea. Nagulat si Althea sa biglaang kilos at nagsimulang magtinginan ng mga tao sa paligid. Kinuha ni Miguel ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa, ngunit dahil sa sobrang kaba, nahulog niya ito. Dali niya itong pinulot. Ang kanyang kilos, clumsy, at nakakatuwa. Dea, binuksan niya ang kahon. Sa loob, may isang simple, ngunit magandang singsing. Alam kong wala akong karapatang sabihin to. Masyado kitang pinahirapan, pati ang pamilya mo, ang sugat sa puso mo, baka hindi na maghilom. Nanginginig ang kanyang boses. Pero, pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Isang pagkakataong gamitin ang buong buhay ko para pagsilbihan ka, alagaan ka, at si Bea, at mahalin ka. Isang pagkakataong pagsilbihan, si Mang Isidro. Hindi ko maipapangako ang isang maranyang buhay. Pero maipapangako ko sa iyo ang isang buong pamilya. Dea, pakakasalan mo ba ako? Natigilan si Althea. Hindi niya inakalang mangyayari ito. Napakabilis ng lahat. Tinitigan niya si Miguel na nakaluhod, ang singsing sa kanyang kamay, at ang mga taong nakatingin sa kanila na nagsisimula ng mag-cheer. Namula ang kanyang mukha. Sa di kalayuan, nakangiti si Isidro. Si Bea, hindi alam ang nangyayari, ay pumapalakpak lang. Iyehey, may regalo si Tito Miguel kay Tita T.
Ang ganda! Tinitigan ni Alti ang mga mata ni Miguel. Nakita niya ang sinseridad, pagmamahal, at takot na tanggihan. Iglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Napakaraming pagsubok na ang kanilang pinagdaanan. Marahil, ito na ang panahon para bigyan niya ang sarili ng pagkakataong lumigaya. Dahan siyang tumango. Tumulo ang luha ng kaligayahan sa kanyang mga pisngi. Oh! Hindi makapaniwala si Miguel. Tumingala siya at bumaha ang tuwa sa kanyang mga mata. Dali niyang isinuot ang singsing sa daliri ni Althea. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Ang kanyang clumsy, ngunit taos, pusong proposal ay tinanggap sa parke na sumisimbolo sa isang bagong simula. Isang bagong ibig ang namukadkad. Ang balitang magpapakasal, sina Althea at Miguel ay agad na nakarating sa kanyang tita Lorna. Nagmamadali itong pumunta sa bahay ni Althea. Dia, nababaliw ka na ba? Magpapakasal ka sa lalaking halos pumatay sa tatay mo. Nakalimutan mo na ba ang lahat? Kalmadong pinaupo ni Althea ang kanyang tiyahin at ipinagtimpla ng Tita, hindi ko po nakalimutan. Wala po akong nakalimutan. Pero hindi po ako pwedeng mabuhay sa galit. Galit? Tumaas ang boses ni Tita Lorna. Dahil sa kanya, nasira ang pamilya natin. Nagkasakit sa puso ang ate ko. Naghirap ka mula pagkabata at naging ganyan si Kuya Harold. Paano mo hindi ka mumuhian? Tahimik na ipinaliwanag ni Althea kung gaano nagsisisi si Miguel at kung ano ang mga ginawa nito para magbayad sala. Ngunit hindi pa rin kumbinsido si Tita Lorna. Para sa kanya, ang sakit ng pagkawala ng kanyang kapatid at ang galit kay Miguel ay malalim na nakatatak sa kanyang puso. Wala akong pakialam. Hindi ako papayag sa kasal na yan. Kung magpapakasal ka sa kanya, wag mo na akong tatawaging tiyahin. Pagkasabi niyon, galit na umalis si Tita Lorna. Naiwang malungkot si Althea. Naiintindihan niya ang galit ng kanyang tiyahin. Ngunit humaasa siyang balang araw ay bubuksan din ito ang kanyang puso. Narinig pala ni Isidro ang kanilang pagtatalo. Noong gabing iyon, tinawag niya si Althea sa kanyang kwarto. Dia, huwag mong pagagalitan si Lorna. Aalala lang siya para sa nanay mo at para sa iyo. Alam ko po, malungkot na sagot ni Althea. Hinawakan ni Isidro ang kamay ng anak. Ang tungkol sa amin ni Miguel, nakaraan na yon. Pinatawad ko na siya. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang hinaharap. Alam kong mabuting tao siya. Isang taong kayang aminin at itama ang kanyang pagkakamali. At higit sa lahat, mahal ka niya ng totoo. Naniniwala akong magiging masaya ka sa kanya. Ang mga salita ng kanyang ama ay naging malaking ginhawa para kay Althea. Ilang araw pagkatapos, dahil hindi pa rin humihingi ng tawad si Althea, nagpasya si Tita Lorna na puntahan mismo si Miguel sa opisina nito. Magalang siyang tinanggap ni Miguel at hindi nagsalita o nagpaliwanag. Tahimik lang na pinakinggan ang lahat ng masasakit na salita nito. Alam niyang may karapatan itong magalit. Nang mailabas na ni Tita Lorna ang lahat ng kanyang sama ng loob, dahang nagsalita si Miguel. Ama po kayo sa lahat ng sinabi ninyo. Ako po ang may kasalanan sa lahat. Wala po akong may dadahilan. Pero, may isa lang po akong pakiusap. Sana po, huwag ninyong ibaling ang galit ninyo kay Althea. Sobra na po siyang nagdusa. Naglagay siya ng isang pastok sa mesa. Hindi po ito bayad o danyos. Bilang kapalit po ng ate ninyo, gusto ko pong ako na ang sumuporta sa inyo sa inyong pagtanda. Alam ko pong wala akong karapatan. Pero sana po, tanggapin ninyo ito bilang isang munting regalo mula sa isang pamangkin. Natigilan si Tita Lorna. Tiningnan niya ang passbook, saka ang lalaki sa kanyang harapan.
Sa sinserong kilos at pasensya nito, unting humupa ang kanyang galit. Inaasahan niyang magkakaroon sila ng matinding sagutan. Hindi niya inasahan ang ganitong pag-amin. Sakto namang pumasok ang sekretarya na may dalang mga dokumento. Sir, ito po ang listahan ng mga pamilyang natulungan ng Mitty Foundation ngayong buwan. Napatingin si Tita Lorna sa listahan. Nakita niya ang maraming pamilya na pangalan mula sa dati nilang lugar sa Tondo. Naintindihan niyang totoo ang sinasabi ni Althea. Tinatama ng binatang ito ang kanyang mga pagkakamali sa pamamagitan ng gawa. Kinuha niya ang pasbook, ngunit hindi para tanggapin. Ibinalik niya ito sa mesa. Itago mo, to. Hindi ko kailangan. May isa lang akong hihilingin sa'yo. Opo, kahit ano po. Pasayahin mo ang batang yon, si Althea. Kapag pinayak mo siya, kahit isang patak lang ng luha, hindi kita mapapatawad. Pagkasabi niyon, tumalikod siya at umalis. Alam ni Miguel na hindi pa siya ganap na tinatanggap nito, ngunit kahit paano, hindi na ito tutol. Ang huling pader ng yelo sa kanilang pamilya ay nagsimula ng matunaw. Simple, ngunit masaya ang kasal ni na Althea at Miguel. Sa araw ng kasal, dumalo si Tita Lorna. Medyo seryoso pa rin ang kanyang mukha, ngunit nang makita niyang sa wakas ay masaya na ang kanyang pamangkin, may kislap ng tuwa sa kanyang mga mata. Ang pinakamasaya sa lahat ay marahil sina Isidro at Bea. Nakasuot ng magandang bestida si Bea at masayang tumatakbo. Si Isidro naman ay nakasuot ng maayos na suit at masayang bumabati sa mga bisita. Hindi na siya mukhang may sakit, kundi isang masayang ama sa araw ng kasal ng kanyang anak. Sa oras ng pagpapalitan ng singsing, hinawakan ni Miguel ang kamay ni Althea at sinabi sa nanginginig na boses, "Salamat dahil dumating ka sa buhay ko at iniligtas mo ako. Ipinapangako kong mamahalin at poprotektahan ka habang buhay." Ngumiti si Althea habang tumutulo ang luha ng kaligayahan. Maraming kinuha sa kanya ang buhay, ngunit sa huli, ibinalik sa kanya ang isang napakabuting lalaki. Noong gabing iyon, pagkatapos ng party, nagtipon ang maliit na pamilya sa sala ng bago nilang bahay. Mahimbing nang natutulog si Bea pagkatapos ng mahabang araw. Nakasandal si Althea sa balikat ni Miguel. Panatag na panatag. Kinuha ni Isidro ang isang lumang photo album. Ito ang album ng kasal nila ng kanyang yumaong asawa. Habang binubuklat ang mga pahina, ipinakita niya ang mga litrato kina Althea at Miguel. Ito ang nanay mo. Kung buhay lang siya at nakita kung gaano kaganda at kasaya ang anak niya ngayon, siguradong matutuwa siya. Namasa ang mga mata ni Althea. Sigurado po, nakangiti si Mama mula sa langit. Sa isang pahina, uminto si Isidro